Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Sa iba pang balita, Senator Amy Marcos binanata ng katanungan si DSWD Secretary Win Tulfo patungkol sa bilyon-bilyong pondo na pinakakawala ng DSWD at sa malaking problema nito sa programang Pangtawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Dito nga ay napalaban at hindi mapigilan ni DSWD Secretary Win. Mukhang magandang kwento guys, mukhang magandang balita to. Malaman natin ngayon kung paano sila magsalpukan ngayon. Tulfo na maglabas ng kanyang hinaing na siya namang ikinagulat ng maraming senador. Pero bago natin simulan ang balitang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan sa channel ni Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nagulat at nabigla ang DSWD at si Secretary Win Tulfo sa mga matinding tanong at nadiskubre ni Senator Amy Marcos tungkol sa mga programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. At agad naman itong umani ng samut-saring reaksyon sa social media. At ayon pa sa kanila, good job Senator Amy Marcos at nabusisi mo ang kapalpakan ng DSWD. Marami ang qualified na makakuha ng ayuda na hindi nabigyan, kawawa naman sila. Dapat lang na imbestigahang mabuti ng gobyerno, lalo na bawat barangay sa buong Pilipinas, kung sino-sino ba ang dapat maging miyembro ng 4Ps. Sana ang DSWD huwag magbulag-bulagan na hindi lahat ng miyembro ay poorest among the poor. Kasi marami dyan, porket malapit sa mga nanunungkulan sa barangay official o mismong appointed ng barangay official, ay kasali na sa 4Ps kahit ito po ay may kakayahang buhayin at pag-aralin ang kani-kanilang anak. Mas marami pang deserving na dapat natulungan pero hindi nakasali sa 4Ps kasi nga pinupolitika minsan ang pagpili ng magiging 4Ps member. Realidad po yan. Salute Senator Amy Marcos. Ganyan dapat ka-strikto para malalaman kung saan napupunta ang mga pera. Kahit di sakop ni Senator Tulfo ang nakaraang taon, ipapasilip pa rin niya kung saan napunta. Good job po Senator Tulfo. End quote. Yung significant COA sa findings. Kung sa madaling salita guys, kasi bago lang si dito, si Senator Erwin Tulfo. Kumbaga, ito lang yung naabutan niyang mga pondo sa DSWD. Kaya malaman natin yun. Natin from 2021. I just briefly like to ask, kasi budget hearing to, let's clean the books muna. Maayos na ba itong mga cash advances sa field offices na namamayagpag sa 7.964 billion? Have we cleared these cash advances and the other COA findings? Have we acted on them? Would you, Sec. Crisanto or Director Wayne, like to reply? I wasn't prepared. Okay. Yes, Yusek or Director Wayne, either of you can answer, whoever's Madam ready. Chair, my name is Yusek Crisanto. So this COA issues has been Come closer, hindi po kayo naririnig ng Okay, maayos. this COA issues had been addressed already since September. We submitted them already. Yes, so what is the status of your cash advances? Kasi napakalaki po nito, Yan na, pinamusta na. almost 8 billion. Ano ba nangyari na? Are there any updates? Magkano na ang na-liquidate dun sa cash advance? Napakalaki ng 8B eh. This carries on with the misstatements in assets, liabilities, and so on, which is over 2 billion pa rin. Has that been rectified or are you carrying that over from the previous years? Yes, anyone please? These are only COA findings, no? Dapat handa kayo dito. GG guys, di sila makapagsalita. Senator Amy ba naman eh.
As mentioned, Madam Chair, the DSWD had submitted to the Commission on Audit our status updates on all of this. Yes, what's the management response from the department? Di ba pag binigyan kayo ng COA findings, magtitipon-tipon kayo pag-uusapan together with COA at gagawa ng paraan sa madaling panahon. Ano na nangyari since then? Kasi December pa to, magtatapos na rin ang taon. Have you updated these findings? They continue to be in the books. No management response is on record. As mentioned, Madam Chair, these had already been submitted to the Commission on Audit, and Yes, can you the just, implementation plan had it's now Can you share that submission with us or at least the salient points? Madam Chair, if I may. Yes, Secretary. Has there been a reduction in the unliquidated 8 billion almost in the field offices, the assets also that are misdeclared of over 2 billion, and several other issues? Yes, Secretary. We will submit a report to you, ma'am, within the next few days regarding this matter. The report that we have submitted to COA, we will be giving it to you. Pero as far as I know, Madam Chair, these advances were made because hindi pa po sila actually lahat like SLP na mga ginamit po natin, and then sa mga regional. Yes, but these are from the previous year. This is from 2021, kaya magtatapos na yung 2022. Hindi pa nagsasara ng libro. Bakit ganun? Dapat may management response na sasagutin isa-isa, tapos gagawa ng paraan together with COA. Meron po, ma'am. At dapat nabawasan na itong mga amounts na to. Kasi right now on record, they remain standing. Meron po, Madam Chair, we will submit it to you po. Siguro even before Friday, ma'am, it will be on your table. Thank you. it's Thank you further. very much, Secretary. Pero dapat nasasagot ng finance natin to, no? That Grabe, si Secretary Erwin lang nakasagot ng maayos. should be an ongoing effort. Among the COA findings is the fact that 54.37% of the beneficiaries, those who actually received benefits, were nowhere in the list of listahanan 2. Bakit nagkaganon? Maybe the 4-piece program director, Gemma, asan ka? Bakit kayo namimigay ng 4-piece benefits sa mga hindi nakalista sa listahan ng 2? 54.37%, higit sa kalahati, binibigyan ng benepisyo, wala namang pangalan sa listahan ng 2. Yes, thank you, Madam Chair and Your Honors. So just an update on this. We already settled this and we received an assurance from the COA, and we submitted the listahanan 1 and the listahanan 2 database as their basis in settling the findings po. Okay na po kami. Hindi ko naintindihan. So ano nangyari? Yung 54.37 are actually in the list or not actually in the list? Nasa list po, nakita po, nasa listahanan 1 and listahanan 2. Kasi po yung unang findings Bakit nila. nagtago ba yun? Bakit nung sa umpisang pagtingin wala naman doon? Hindi po kasi sila nabigyan na agad ng listahanan to na database, Your Honor. Ang atin inaabangan ngayon ay listahan ng 3, hindi po ba? Yes po. So 1 and 2 lang po ang hiningi po nila. Kasi ito yung mga existing beneficiaries no, since 2008 po. Oh. Nagkaroon po tayo ng listahanan 1 in 2012 at saka yung listahanan 2 in 2016. Sige, update na lang ninyo kami Opo, Kasi Madam Chair. once again, this is the status on record and it does not look good for the books of the SWD. Isa pang itatanong ko, nasa civil service finding din na 84.8% ng DSWD, puro casual, contractual, JO at iba't iba pang klaseng endo. Apakalaki, you have the highest percentage of casual, contractual, and JO. Ba't ganun kataas? Madam Chair, tama po kayo. Yung aming regular po is only 3,355 right now. Halos lahat po ay mga JO at saka COS, Madam Chair. Yes, yun ang problema kasi may deficiencies rin sa personnel. Pinupuna ng marami yung kawalan ng social welfare and development graduates sa ating hanay, sa DSWD, at hindi daw mga professional o trained sa field nila at wala raw halos seso sa DSWD. Per
Based po kasi ang DSWD, Madam Chair. For example, kagaya po ng 4Ps, may tao pong sarili ang 4Ps, may tao po ang SLP. Ngayon, pag nawala na yung programa, wala na ho yung mga tao na yan. I'll cite you an example, Madam Chair, and we're having a problem, and I will tell this to your committee. Bilib talaga ako magsalita sa mga tulpo, no? Malumanay sila magpaliwanag, guys. Grabe. Ito pong nagkakaproblema ho kami ngayon, ma'am, dito sa National Housing Targeting Office namin. Ito po yung gumagawa ng listahanan namin. Alright? To tell you honestly, ma'am, ang mga tao po na kinukuha namin na nagsusurvey ay mga enumerators. Ito po ay binabayaran, and I just found this out when I assumed office as a Secretary of DSWD. And this has been the practice pala. Mag-hire po ang DSWD ng tao para mag-ikot bahay-bahay. Tapos may quota. Hindi po talaga siya part ng DSWD. And I see the problem now at dahil sa pagmamadali siguro ng tao at dahil may quota siyang hinahanap, Madam Chair. So lista lang siya ng lista without even asking properly the questions. Na kung talagang ikaw ba ay mahirap without even going inside siguro the houses of these people. Kaya nga po, I had a meeting with my undersecretaries yesterday, an emergency meeting, and I was telling that we are having problems with our listahanan because the point is, hindi ho, yung mga tao na gumawa ng listahan ng 3, they're gone. They are gone. Okay. And there's no way for me to go after them right now. So yun ho ang nagiging problema ngayon, Madam Chair. At ito po yung inaayos namin ngayon. So tediously, yung sinasabi po na 1.3 million ay lumalabas po, ma'am, na non-poor ay 500 plus na lamang po yung non-poor. Yung 700 plus po, ma'am, kailangan ibalik ulit sa 4Ps because nagka-pandemic po tayo, ma'am. Natapos po yung listahan ng 3, kaya hindi po namin mailabas-labas ang listahan ng 3 because of the fact na may pandemic po tayo and hindi na po effective or valid yung sinasabi ng listahan ng 3 na 1.3 million ay graduate na, ay kaya nang tumayo sa sariling paa because of the fact we have pandemic. Pero Natapos, Madam Chair, I'm sorry, ma'am. Yes. Natapos po yung listahan ng 2019. Nagka-pandemic po tayo ng 2020 and 2021. Therefore, wala naman sigurong yumaman during pandemic. So we have to take them back. but having said that, Secretary, just through the process of Ang galing magsalita ni Erwin Tulfo, guys, ano? Mahalata mo sa kanyang napaka-professional na magsalita. Tapos talagang wala siyang tinatagong anomalya pagdating sa mga ganun. Kumbaga sinasagot yun ng diretso. Napaka-professional niya makipag-usap sa senator, ayun natin. of natural attrition. Marami dyan, wala ng anak na ganun kabata, tapos na yung vaccination, so hindi na sila compliant sa mga requirements ng 4Ps with or without the pandemic. Hindi po ba? Tama din po, ma'am. As a matter of fact, meron din po tayong safety measure dyan, yung batas na naipasa po ng 2019. Sinasabi you can only stay there for 7 years. Ang problem din ho na kailangan ho siguro i-revisit ng ating po mga mambabatas, yung effectivity date po nito. So kung parang tinitingnan ho namin yan, ang effective date po is 2019. So kung ikaw ay nandyan noong 2010 pa, tuloy-tuloy hanggang 2026, ikaw ay nariyan noong 2025 dahil yun po ay maglalapse yung 7 years mo. Hindi kasi lagi rin kasi pinupuna ng ating mga senador, 15 years na yung ating programa. Kung tutuusin, we have spent from the year 2007, 900 billion spent in the last 14, 15 years. Grabe, sa loob ng 15 years, guys. 900 billion. With 900 billion, ang nagagraduate pa lang, ayon sa DSWD, 97,000 ang nag-graduate from poverty. So kung bibilangin natin yan sa ating mga senador na nagpapatakbo ng kumpanya, per head cost niyan ay nasa 9.278350. 9.7 million ang cost ng kada isa. Kasi kakarampot lang naman na nag-graduate sa poverty. Ano kaya, binigyan na lang natin yung mga yan ng 9.2 million. Laking tuwa yan, siguradong milyonaryo kagad. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.